Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Jericho Cruz, niyabangan ang Barangay Ginebra. Ano nga ba ang naging problema ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 2? Kagabi nga mga chong ay nagawang maitabla ng San Miguel Beermen ang series matapos nilang dominahin ang Barangay Ginebra. Umpisa pa lang ng laro ay kitang-kita na yung problema ng Ginebra kung saan hindi naging maganda yung kanilang panimula at kahit tutukan na tira, hindi nila naipapasok. Kaya naman, nagawang makalayo ng San Miguel hanggang matapos ang laro. At kung i-analyze nga nating mabuti, ay ang isa sa pinaka naging problema ng Barangay Ginebra ay etong si Japet Aguilar. Noong Game 1, kakasimula pa lang ng laro, foul trouble agad si Japet at yun yung dahilan kung bakit natambakan ang Barangay Ginebra. Pero nagawa pa rin ang Ginebra na makahabol at makuha ang panalo. At ganun na ganun pa rin yung nangyari kay Japet. Early foul trouble, ang pagkakaiba lang, hindi na nagawa pang makakambak ng Barangay Ginebra. At nagsimula nga ang lahat dito kay Japet Aguilar. Bukod sa kanyang pagiging foul trouble, ay bumabalik na naman yung kanyang sakit na masyadong malamya at nawawalan ng kumpiyansa. Buong laro ay nagtala lang ng 5 points etong si Japet kasama ng 5 turnovers. Siya nga yung may pinakamalaking turnovers sa laro na yan at yung pinakapunot dulo nga niyan ay bumabalik nga yung kanyang sakit na nawawalan ng kumpiyansa at tinatamad na maglaro. Kitang-kita sa body language ni Japet na bagsak ang kanyang balikat. Kaya ang ending, nahawa-hawa na nga nito yung kanyang mga teammates at yan nga yung malaking problema ngayon ng Barangay Ginebra. Si Japet pa naman yung pinaka inaasahan ng Ginebra sa loob ng painted area dahil wala na nga silang iba pang big man na maaasahan. Actually, si Japet nga yung ine-expect na magi-step up sa nakalipas na Game 2 dahil hindi nga maganda yung pakiramdam ni Junmar Fajardo. Pero tila etong si Japet pa yung may injury sa kanyang ipinakitang performance. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari dito kay Japet, pero kailangan niya yang magawan ng paraan dahil sa kanya nagre-rely ang Barangay Ginebra. Once natamarin na naman si Japet sa darating na Game 3, ay may kalalagyan ang Barangay Ginebra. Tinanong natin yung ilang mga fans ng Ginebra kung ano yung naging problema ng kanilang paboritong koponan. Ang sagot ng karamihan, walang depensa at nakukulangan nga sila sa performance ni Japet Aguilar. At para sa akin mga chong, once na maging maganda yung performance ni Japet, ay malaki yung chance ng Ginebra na makuha ang panalo. At para mangyari yan, ay kailangang maging aggressive ni Japet sa loob ng painted area. Atakihin lang niya ng atakihin yung mga big man ng SMB gaya na itong si Junmar Fajardo, lalo na't meron itong iniindang injury. Pagdating sa depensa ay abangan niya na lang sa taas para sa shot blocks. At kung magagawa yan ng maayos ni Japet, ay malaki yung chance ng Ginebra na makabawi sa Game 3. Marami pa ngang mga problema ang Ginebra sa nakalipas na Game 2. Pero yung pinaka-importante na kailangang magawa ng paraan ni Coach Team ay kung paano makapagpapakita ng magandang performance etong si Japet Aguilar. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Jericho Cruz, niyabangan ang Barangay Ginebra matapos maitabla ng San Miguel Beermen ang semifinal series. Ay mainit nga etong si Jericho Cruz dahil noong Game 2 ay inaangasan at minamind games nito ang Barangay Ginebra players. At the same time, nandun rin yung kanyang physical game kung saan siniko pa nito si RJ Abarientos at hindi nga natin masasabi na hindi yan sinadya ni Jericho Cruz dahil tinignan pa nito si RJ at kita sa kanyang mukha yung gigil kasabay ng kanyang pagsiko
Ayon pa sa mga source na nanood sa loob ng game venue, ay buong laro ay tinatrash talk ni Jericho Cruz ang Barangay Ginebra players, lalo na noong napakalaki na ng kalamangan ng kanyang kupunan. At para sa akin mga chong, ay hindi na bago yung ganyang gawain netong si Jericho Cruz. Ganyan talaga yung kanyang laro, physical game at meron ding mind games. At epektibo nga yung ginawa na yan ni Jericho Cruz dahil nasira nga nito yung laro ng mga players ng Barangay Ginebra. Ayon nga kay Jericho Cruz sa kanyang naging latest interview, ay ngayong tabla na ang series, ay ine-expect nga nila na babawi ang Ginebra sa darating na Game 3. Patungkol naman sa kanyang mind games na ginawa kontra Ginebra, ay nakikipagkulitan nga lang daw siya sa Barangay Ginebra players at parting araw yan ng laro. Para sa akin mga chong, ay tama naman yung sinabi na yan ni Jericho Cruz. Parte ng laro ang trash talking at mind games. Ang tanong na lang ay kung paano magre-respond ang Barangay Ginebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na inangasan ni Jericho Cruz at Mind Games ang Barangay Ginebra? Ano rin sa tingin nyo ang problema ng Ginebra na kailangan nilang magawa ng paraan? I-comment mo lang dyan sa ibaba.